Ito po ay Barangay Road. Ayan, yung kalsada na yan, palabas yan. Siguro mga more or less 200 meters sa pinaka main na Barangay Road. So maikli lang naman itong dirt road na ito. Tsaka kapag tag-ulan, hindi naman ito maputik kasi yung texture ng lupa ay para siyang sandy. So hindi siya maputik. Ito bakanting lote ito, pero may nakabili na taga Las Piñas. Ayan yung gate. Ayan, tuloy-tuloy yan yung Barangay Road na yan hanggang doon. Ayan, putol yung semento. Ayan, may isang bahay din doon. Tapos dito, yan dyan sa sulok bahay ng caretaker ng katabi kong lote. Tapos yung bahay ng may-ari ng katabi kong lote, doon ang bahay nila sa dulo. So marami pang kabahayan yan dyan pag diniretso mo. So marami rin kayong kapitbahay, hindi nga lang dikit-dikit. So yung post ng kuryente na yan, sa akin yan, ako mismo nagpatayo niyan. Kaya nasa loob ng bakod ko. Nandito yung muhon ng, hanapin natin yung muhon. Yung sa harap. Ito ang isang muhon. Sinira nila. Hindi nila alam criminal offense ang pagsira ng muhon. Meron pang isang muhon somewhere dito. Kaya lang natatabunan ng damo, hindi ko siya makita. Pero kapag nilinis ko yan, makikita ko yung isang muhon dito. Tapos meron pang isang muhon doon sa pinakasulok. Bali, 4 yung marker dito sa harap na to. Dito yung isa, hindi ko rin din makita yung isa dito. Pero nandito na yan sa may pinakapuno ng poste nitong ano, nitong gate. So pagpasok mo ito, yan. So yung bahay maliit lang, 50 square meters ang kanyang floor area, bungalow. 1 bedroom, supposed to be yung pinakaplano nito, 2 bedrooms, kaya lang pinag-isa ko na lang siya. So kahit isa, medyo malaki din yung room. So kung malaki ang pamilya nyo, hindi pwede sa inyo itong bahay na to unless na i-extend ninyo. Pwede nyo naman i-extend sa palibot kasi malapad pa naman yung area. Pero kung ano, wag na kayong mag-aksayang pumunta dito kung malaki ang pamilya ninyo. Kasi hindi kayo magkakasya dyan sa bahay. Kasi ano lang intended, ako lang naman kasi mag-isa, so intended lang yan para sa isang tao hanggang sa 2. Or kung may maliit kayong anak, yan, pwede. Kaya marami akong mga tanim dito. Yung mga dragon fruits. Dumaan kasi ang 3 bagyo so medyo messy ang paligid. At saka wala kayong makikita mga bunga pa ngayon sa mga tanim ko kasi dormant pa sila. Sa summer pa yan. Sa summer pa yung dragon fruit magsisimula itong mag-bloom sa April hanggang November ang fruiting season nito. So sa ngayon wala kayong makikitang bunga ngayon. Yan, ito. Yan. Yan, itong rambutan, namunga na rin yan. Ito. Ito ang jabuticaba or Brazilian grapes. Kung i-google ninyo ito, maganda itong klaseng puno. Yung bunga nito lumalabas sa
para siyang kamyas, ganun. Pero ang bunga niya is parang grapes, bilog-bilog na kulay itim pag nahinog. Ayan, sweet katilang mango. Ito mga Peruvian apple cactus ko. Ayan yung garahe ng kapitbahay yan. Chico, may bunga. Panoorin nyo lang yung garden tour videos ko sa Yahoo, sa YouTube channel ko, Rural Living. Andun lahat ng mga garden tour videos ko. So makikita nyo kung ano yung mga tanim ko. Kasi kung isa-isahin ko ngayon, hahaba yung video masyado. So ito yung pinakalikod. Meron akong tangke na 1,000 liters o 5 drums ang capacity niya. Kasi yung water system dito is hindi pa tapos. So yung kapitbahay namin, meron siyang water truck. Siya ang nagsusupply dito sa area namin, na sa barangay kami lang ang walang water supply pa. So ang presyo ng tubig ay 100 per drum. Pero yung mga downspout ko naman is naka-design siya na for water catchment. So nakapaikot yan. So pag tag-ulan, nakakasahod ng tubig. Pwedeng pang flush ng toilet, pang laba, or pang linis ng bahay, pang linis ng CR. Yan. Meron akong pressure tank. Ito. Nilagyan ko lang siya ng protection sa best tank din ito na pressure tank para makapag-supply siya ng tubig sa loob ng bahay. So pag binuksan mo yung gripo, shower, or flush ng toilet, may tubig din naman. Kaya lang, yun nga lang, ang pagkakaiba is nire-refill lang itong tangke ko. Nire-refill lang siya. So hindi naman malakas sa kuryente itong mga na ito. May hot and cold shower pa ako. May pressure tank na gumagamit ng kuryente. 3 perimeter lights ang ginagamit ko sa gabi. Pero ngayong November, yung bill ko nasa 397 lang. So napakatipid kasi dito hindi mainit. So kahit fan, hindi ka na mag-fan kasi masyadong malamig lalo na sa gabi. Sa araw yun, mag-electric fan ka sa tanghali. Pero pagdating naman na ng hapon o kaya sa umaga, hindi mo na kailangan ng electric fan kasi malamig, lalo na sa gabi. So, daig mo pa naka-centralized aircon. So, lamig. So, yan, medyo pa-slope yung terrain ng lote. Kasi ito mataas ang elevation nitong lote. Kapantay ito ng Tagaytay. So, pagpasensyahan niyo na medyo magulo itong garden ko kasi ako lang mag-isang nag-maintain. So, isa rin yung sa reason ko bakit ko siya ibibenta kasi nahihirapan na akong mag-maintain ng garden ko. So, ang balak ko, i-replicate ko na lang itong garden ko pero small small size na lang na kaya ko siyang i-maintain. Ito kasi nahihirapan ako lalo na kapag tag-ulan. Hindi naman ako mayaman para magbayad ng ng magme-maintain nitong garden ko. So ang bala ko next na area ko is mas maliit na lang. Pero itatanim ko pa rin kung ano yung mga nakatanim dito. Kaya lang tagi-isang tagi-isang variety katulad ng sa dragon fruit. Meron akong 16 varieties. So 16 post na lang siguro ang ilalaan ko, or hindi naman kasi sa isang poste pwedeng tatlo ang ilalagay mo na dragon fruit. So siguro mga ilang poste na lang para magkasya sa susunod ko na lote. So yung poste ng dragon fruit ko is kawate na buhay. Kasi nung nagtanong ako ng concrete post
bukod sa mahal, ayaw pa nila mag-deliver dito sa area ko ng concrete post. Kasi 25 pieces lang yung ino-order ko dati. So ayaw nilang mag-deliver dito kasi na kukontian siguro sila. Tapos hindi pa kasama yung gulong na ilalagay mo sa itaas. So nag-isip ako ng alternative na pwede kong magamit na poste. So itong kawate, nakita ko rin sa YouTube, gumagamit rin ng mga ibang puno yung nagtatanim ng dragon fruit. So namumunga naman at okay naman yung tubo. So ginaya ko dahil marami akong kakawate. So yan. Itong mangga ko, 10 varieties ito na grafted lahat. Iba't ibang varieties. So yan, namunga na yan. Yan yung king mango. Ang lalaki ng bunga niyan. Kung makikita nyo sa YouTube channel ko, may video ako niyan. Ito, hindi pa ito namunga. Ito namunga na yung R2E2. Tapos yung nandun, yung golden queen, malalaki din yung bunga niya na masarap. Namunga na rin. Tapos yung katimon mango doon sa taas. Namunga na rin na napakasarap ng bunga niya. So panoorin nyo lang yung YouTube. May mga YouTube videos ko, yung mga garden tours. Makikita nyo lahat yung mga tanim ko. Ito may mini vanilla, ako dito, forest. Kung tinatawag ko, mini forest ng vanilla. So nagtanim ako ng mga kakawate dito para ipakapit yung vanilla ko. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung vanilla, dito nang gagaling yung vanilla flavor na nilalagay sa ice cream, sa mga pastries, ginagamit din sa mga perfumes, sa mga cosmetics. Yan, mahal po ito. The second most expensive spice in the world. So, tumatagaktak na 30,000 to 50,000 ang per kilo ng cured na vanilla beans ng bunga nito. Pero bago ito makabuo ng bunga, kailangan i-hand pollinate mo yung blooms niya. So madali lang naman kasi marami naman sa YouTube mga tutorials kung paano i-hand pollinate ang bloom ng vanilla. So far hindi pa nagbo-bloom ito, pero next year sa blooming blooming season, alam ko magbo-bloom na ito kasi 3 years na. So magbo-bloom na yan, tsak. Hopefully. So hanggang doon ang lote doon sa sulok na yun sa may saging na yun, yan pa ganyan. Pero yung bakod niyan, pina-curve ko siyang pa ganyan, hindi ko pina-straight na pa ganon kasi medyo may konting depression dito ng lupa. So medyo mahirap ipa-straight yung bakod. So ginawa ko, pina-curve ko siyang ganyan. Yan. So nakikita ninyo, medyo talagang masukal banda dito kasi hindi ko na siya kayang marami akong mga tanim na mga langka diyan, malalaki na. So dito sa ibaba na to siguro mga nasa 15 or more or less 15 na puno ng langka. Ito yung red sun variety galing Thailand. Yung bunga nito pag nahinog, kulay pula yung laman niya. Ito yung mga yan, galing ito sa buto ng mga langka na nabili ko sa Tagaytay na sobrang tamis siya. Kaya ang ginawa ko, pinatubo ko yung mga buto. At yan, ngayon tinanim ko, malalaki na sila, oh. Oh, ganyan sila lahat nakakalat dito sa may bandang pinakaibaba na part ng lote ko. So medyo slope ang terrain ng lupa na ito. So yung isang muhon andyan sa may na yan, oh. Diyan sa may puno ng nyog na yan, na isa na yan. Ito tutong puno na ito nandiyan sa sulok na yan, yung muhon. Actually dalawa yung muhon na yan. Yung isa malapit doon sa isang kasi pinasukat ko ulit ito, pinasurvey ko ulit bago ko nung binili ko ito,
kumuha ako ng surveyor para i-survey ulit yung lupa para sigurado ako na yung nabili kong lupa is yun talaga. Ngayon medyo na bago lang ng konti yung measurement. Dati kasi yung pinaka-original na muhunan diyan sa isang ano na yan, sa isang puno ng nyog. Ngayon nung yung pina-survey ko, yung muhon napunta na diyan sa may malapit na diyan sa itong isang nyog na ito. So pero hindi ko na inurong yung bakod, hinayaan ko na. Kasi konti lang naman yung diferensya, hinayaan ko na. So yan yung kapitbahay na, ayan, nandyan yung bahay naman din ng katabing lote. Ewan ko kung nakikita, sandali. Ayan. Ayan yung bahay nila. So yung yan, yung may-ari, hindi naman nakatira dito, papasyal-pasyal lang. Yung mga nakatira dyan, mga caretaker lang nila. So yan, medyo slope ang terrain ng lupa. Meron din ako mga kakao. Ayan, mga grafted tong mga kakao na ito. Ayan, yun. So yung isa na yon, hindi ko alam, parang muntik na siyang mamatay. Ayan. Pero tumubo. May mga tumubo na. Ito yung namulaklak na eh. Namulaklak na siya dati. Hindi lang tumulo yung mga bunga. Ayan. Iba't ibang variety ng kakao yung grafted. Nabili ko sa Los Baños. So may kape rin ako, 4 na puno. Excel sa variety ito. Namunga rin sila ng parang ilang butil ba yung naging bunga. Ayan, may bunga na siya. Ayan, may hinog na nga. Oh. Ayan. Excel sa variety ito. Itong na ito. Kape. 4 yan. Ayan, so yung loob ng bahay, nandun may mga videos ako ng ng loob ng bahay. So tingnan niyo na lang sa YouTube ko. Yung next na video na gagawin ko is yung wala lang kasi akong pang-mount sa dashboard ng sasakyan para i-record ko sana yung paglabas ko dito hanggang sa pagpunta ng Tagaytay para makita nyo kung gaano kalayo yung distansya. So kung sa pinakamalapit na groceries, yung Robinson's Twin Lakes, 4.5 kilometers mula dito. Yung layo. Pero sa boundary, may mga maliliit lang din na groceries doon. Mga 3 kilometers magmula dito. Mas malapit ito sa Tagaytay o kaya Alfonso kaysa sa town proper ng Calaca. Kasi sa town proper ng Calaca, more or less 12 kilometers yung layo. So marami na ako mga tanim dito. Mga namumunga na yan. Sa ngayon kasi, kung mag-visit kayo dito, wala kayong boring siyang tignan kasi walang mga bunga yung mga prutas. Dahil nga, dormant period nila ngayon. Ang kasagsagan ng pagbunga nila is summer season. So sa summer yan, yung mga dragon fruits na yan, may mga bunga na yan. Meron akong yellow dragon fruit, namumunga na yan. Ako lang ang meron yan dito, yung yellow dragon fruit. So yun lang.